So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, mukhang dinadamay pa tayo ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya kasi, palubog na daw po. Palubog na ng palubog ang bansang sinilangan, ang bansang Pilipinas. Sabi niya dito, ang fear ko, do we still have a country by 2028? Kasi the way we are going right now, palubog ng palubog ng palubog ang bansang Pilipinas. So yan po yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo, tinawanan siya mga minamahal. Mas madami pa yung haha na react. Pakita ko sa inyo ha. No data available Mga minamahal, tinago ng News 5. Pero mas madami po ang haha react. Umabot ng 13,000. 'Di ba? Paano kasi nakakatawa yung sinabi ni Vice President Sara Duterte? Dinadamay ba naman ng Pilipinas? Kayo lang yung palubog, hindi kami. Kayo yung lumubog ng bansang Pilipinas nang dahil sa inyo nilubog nyo ang lupang sinilangan. 'Di ba? Kaya wag kang feeling victim diyan, wag kang feeling superior na kayo sasabihin mo na ikaw. 'Di ba? Nakikita mo na ang bansang Pilipinas ay nasa laylayan na. Kasalanan din ninyo eh. Kayo yung nagpalubog nito. 'Di ba? Dinamay nyo pa kami. Kayo lang yung palubog dahil sandamakmak yung kaso ng tatay mo. At ikaw, ongoing na yung trial for impeachment sa'yo. 'Di ba? And not everything is about you, Vice President Sara Duterte. Imagine nyo na lang mga minamahal kayo. What if hindi sila pumasok sa politika? Ang tahimik sana ng bansa, no? Hindi magulo. What if lang, 'di ba, mga minamahal? What if lang na hindi sila pumasok sa politika? I think sobrang tahimik ng bansang Pilipinas. Ano yung purpose ng sinasabi ni VP Sara Duterte ngayon? Gusto niya na siya ay i-elect. Kasi pag siya daw ay na-elect, baka mayangat niya ang bansang Pilipinas. Yan yung madaling sabi dyan. 'Di ba? Sabi pa nga ni former President Duterte na nang dahil daw sa nangyari ngayon sa kanya, yung anak niya magiging presidente ng bansang Pilipinas. As if naman iboboto siya ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Pinalubog niya na nga yung yung pera ng taong bayan, dala-dala sa kanyang bulsa. Sagutin mo nga yung complaint mo. 'Di ba? Hindi yung dami mong ebas, ang dami mong sinasabi. Yan yung mahirap eh. Yung kuda ka ng kuda, pero nag-reflect din sa inyo. Paano ko nasabi, mga minamahal? Sabi ni Baste, yung Pilipinas daw, during people power, darkest times daw, mga minamahal. Yun yung sabi ni Baste Duterte. Pero mas darkest time din yung ginawa nilang pagpatay sa napakadaming mamamayang Pilipino. 'Di ba? Magkano yung record ng PNP? Humigit kumulang, according to the Rappler, 30,000. Diba, mga minamahal? May mga logbook pa yan sila na nililinis dyan. Alam niyo yung logbook, mga minamahal? May mga times kasi na tawag dito, ito yung totoong history, ito yung totoong record, pero nililinis nila. Para masabi na, ay, konti lang yung crime rate, ay, ito lang yung namatay, ay, ganito, ganyan. Para meron silang palusot. Diba? Na, ay, hindi naman 30,000, almost 6,000 to 7,000 lang naman yung namatay according sa record ng PNP. Paano kasi nililinis ninyo? Diba, may blue record kayo. Tapos lakas mong sasabihin sa amin na palubog na ang bansang Pilipinas. Kayo naman yung nagpalubog Diba? Gusto ko nga tanongin sa'yo bakit ba lumubog ang bansang Pilipinas at papaanong parte? Saan lumubog ngayon ang bansang Pilipinas? Aber? Dahil nakulong lang yung tatay mo, sa tingin mo, nalubog ka na? Kayo lang yung nalulubog. 'Di ba? Ay, madami nag-comment dito Babasa tayo, mga minamahal. Sabi ng mga nag-comment dito, dahil na rin sa confidential funds mo, nagtataka ka pa, sis? Sabi ni Leon de Guzman, tanungin mo sarili mo kung bakit. Sabi ni Robby Lara Tanyegra, yes, at nang dahil yan sa inyo. Sabi naman dito, mga minamahal, may purpose talaga yan.
in God's time, lalabas din ng totoo para wala ng taong malinlang sa mga fake news peddler na katulad ninyo. Totoo, mga minamahal, kasi ito yung sabi ni Sara Duterte. Sa kabila ng kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o yung ICC, sinabi ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na may rason lahat ng bagay. Umasa siya na papayagan ng ICC na maging legal counsel ng kanyang ama na mahaharap sa kasong crimes against humanity sa war on drugs. Sabi niya pa dito, magtiwala lang kayo sa Diyos kasi makikita nyo lahat ng bagay ay may purpose. Wow, himala, lumalapit na ang presidente ng impyerno. Ito kasi yung nakakatawa eh. Lalapit sila sa Diyos pero ano sabi niya ni Sara Duterte, I am the president of the hell. Diba, ang kapal ng mukha mo para humingi ng tulong sa puong may kapal na ikaw mismo nagsabi na ikaw ay presidente ng impyerno. Katulad ni Digong. Diba? Humihingi ng prayers pero ano yung nangyari, mga minamahal? Minura ang Diyos. Tama bang pag-uugali yun? I'm just asking, mga minamahal. Tama bang pag-uugali yun? Diba hindi? Kaya nga sa mga Kristiyano dyan na naniniwala dito kay former President Duterte, di hamak na mga tanga kayo. Diba, sinusuportahan nyo, pinapanalangin nyo itong taong to na walang ibang ginawa kundi babuyin ang puong may kapal at patayin yung napakadaming mga Pilipino. Hindi di porket na sumusuporta tayo, mga minamahal, sa tamang pamamaraan, katulad ng yung maling ginawa ni former President Duterte sa AJK, it doesn't mean na addict tayo. Diba? Hindi yun ganun. Mali din yung ginawa ng mga addict na pinatay yung mga pamilya nila or kakilala nila or sino mang tao nang walang due process. Mali din yun at kino-call out natin yun. Dapat nilang panagutin yun. Pero paano naman yung mga taong nadamay lamang? Dahil sa maling implementation ng war on drugs na ipinatupad ni former President Duterte na naging dahilan kung bakit naging matigas, malapad, mataas yung tingin ng mga kapulisan sa kanilang mga sarili. Diba, pinasakamay nila yung batas at si Digong na din mismo yung nagsabi na siya ang mananagot sa lahat ng ito. Kaya deserve niya yan. Kung ako lang yung tatanungin deserve niya yan. Yan po yung mensahe ni Sara Duterte sa kanilang mga taga-suporta sa The Hague, the Netherlands, nitong Biyernes. Matatanda ang tinawag na stupid God ng mas matandang Duterte ang Diyos. Totoo yan. Kaya nga everything happens for a reason. May purpose ang lahat ng ito. So, yung karma, bumabalik yan, mga minamahal. 'Di ba? Noon, hindi ka natatakot sa human rights. Wala kang pakialam sa human rights. Eh, si Digong na mismo yung nagsabi, I don't care about human rights. Go ahead, file me, sue me. 'Di ba? Pero nung kinasuhan, Rodrigo Roa Duterte, hindi yan effective yung yung estratehiya mong naninindak ka, yung estratehiya mong feeling above the law ka pa din. Kaya nga tinawanan siya ni Dilima eh. Diba? Pinakita ko na sa inyo yung picture na to, mga minamahal. Tinawanan siya ni Dilima. Ang sabi ni Dilima sa kanya, yung style ni Digong hindi daw mabenta. Sa ICC. Hindi naman talaga bebenta yan, yung style ni Kadigungan. Diba? Na mambubuli siya, mga haras, hindi na yan effective. Kaya tingnan nyo yung style ni Digong, nagpapaawa. Yung style niya ngayon Rodrigo Roa. Diba nakikita nyo yung style niya ngayon, panibagong style yan. Mga minamahal, yung style ni Digong, sobrang panibago yan. Nagtaka nga din ako eh. Sabi niya noon sa ICC, sisipain niya daw. Sabi niya sa ICC, go ahead. Meron yan. Nasa na ba yun, mga minamahal? Pakita ko sa inyo. Ito yung sabi ni Digong. Ang balita ko, may warrant daw ako. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Yung Rodrigo Roa Duterte. Di ba sino hindi matatawa sa estilo ni Digong? Nung wala pa yung ICC, atapang nga tao.
Sabi niya, sisipain niya pa nga daw. Pero nung nandito na, I am Rodrigo. See? Diba? Tapos sasabihin ni Sara Duterte, lubog na yung Pilipinas. Lumubog dahil sa inyo. Yun. Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.